hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino. Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy. Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla. Rice farmer sa disable farmer po ako pero nung nagkaroon kami ng benepisyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor. Pati bamboo. Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga habi, pati mga may kapansanan, nakakahabi. Dati-rati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang. Nung natutunan ko po yung paggawa, Sino nagturo sa nag-training po kami sa DOST. sa DOST rin? Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon. Dati, kahit yung raw material, ini-import natin hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda na naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, maupay nga morning. Kumusta ka? Kumusta you? Nga dato natin, masugid nga mga tigapan matihiton iraradyo, diwaya sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Lunes, kita nga adlaw Agosto 24. Di kami niyo, ito niyo mga kapamilya, DYS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Naging mamayuyo kami to naman ni Zem ni Ate Ruth Rivera Abunda, di ating ka-partner, Master Control, o idudahan ng mga super-taking engineers. Iyo Kuya Mark, iyo Kuya Alquin. Siyempre, dahil Kuya Yud, si Chef Tech Yuds, nga ni Kuya Buboy Ruben. Bisan kamoy busy-busyhan, yan ang adlawhan Lunes. Ilabi na nga naing resus na itong amon patron.
So narangkada na iton mga preparasyon ay labi na doon natin mga resgaduhan nga madiskarte a buhay hit pagninegosyo. Kunan iba nangungutkot kay wari igahanda. Sabay ganun an iba naman. Ino patalinga iton ngisi darang gayon ini para maka-earn yan kadugangan nga kita para maging paldo. Kaya balita o para ton may mga engagement tigawas iton irang mga nayog yan ang adlawhan Lunes na maging andal na nalakit kaya sa impani pag-asa din na aton na magiging masira ki Mr. Sun. Butik sulaan higayon nga magka-experience kitin mga pag-uran. Nasa ring pagod isolated. So din wala sila mga alimpopuro sa magpapabailinin nga mga brown nito natin mga sigat. Pinakakanto na lang nga ni kita ditabiliran kaya nagpapanudubra itong ira tubig. Bisan dititira mga pariguan, safe daw imnon itong tubig, sabay ganun. Mupay pakam. Kaya di pa sa pang super taking engineer. Yung Kuya RV the Diyos, ang favoritism ni Nanay Myrna, may baribas, kaganak. Bak hindi di. Sureness, tutulugan nga mga super nga taking engineer. Suwabigin na tatanlayan na paglayag kalarakan. Balita wadi kita natin taramdan. Sumat istihanan nga kita hiton alas 10. Yan nga morning. Wadi na Rati Jennifer. Golmatico Jen. By the Baribas, nag-watch damay niya doon live streaming. Good morning, Evie. Kaya warala natin ka-acknowledge kas in Gutang, doon panahon. Sige, mutang naman kita. Nakapan ngumusta naman kit. Sinasabi tanang nganit aton mga kugihan, mga resgaduhan, nga mga kapatid, nga bisi-bisihan hit pagpakabuhi. Ilabi na aton aga micro, small nga pag negosyo may dadideyo ati pen kanina pagin andam nga balita pag taga negosyoin na mga my friends sana mag copy paste kitahin kasya inira it sureness nga paldo derila sugad nga 2 days la nga medyo madaragdak mo ni toilet it's sa kabulan pagkakabuwas huwas balita o adi i-share atan yung Ate Pen atun gindudamarang regional coconut trade fair. Nakapagtala hinsubra 1 milyon nga binta 1.55 milyones de pesos. Nga makakahampang natin eto bagets mahiyam-hiyam nga namumuno hiton DJ Eastern Summer yung Ate Gwen Ponferrada. Ada na linya yung Ate Pen? Sige, kadtuon natin yung Ate Pen. Nauni na, may kalanay natin didi mga Radyo Pilipinas Report. Yes, Pen. Yes, mga salamat Ate Sok. Uy, mo kay man it kang isihit guest yes, of honor. Ate Gwen, congrats ngayon, Gwen. So, morning. Mopay nga aga dita Department of Trade and Industry Eastern Summer. Balito nakalip salit tatawag sa nalahiya sa makakaistorya natin hiya dita hira opisina. Malampuso ni Ate Sok tapos na ini nga second Eastern Visayas Regional Coconut Trade Fair. Ngan ang good news ba sobra 100% nga namithan Eastern Summer MSMEs na iragin tambungan second Eastern Visayas Regional Coconut Trade Fair. Ngan para masaidan kita maruan natin hin detalye ito nato na maabtik batanon pa nga OIC Provincial Director ito na DTI Eastern Summer Ma'am Gwen Ponferrada. Ma'am Gwen, good morning.
Good morning, aton tanan mamarti. Good morning po, Ma'am Sokanten. Thank you po an opportunity nga share han malampuson nga naganap na second Eastern Visayas so na trade fair last August August 13 to 16 ayun nagloading Robinson's Tacloban City. Alright, so Miss Gwen, Ma'am Gwen, tagi kami hin detalye pero ba na naging total sales and contribution han Eastern Samar pero po Ma'am Gwen aton partisipante pag kadto naman ha Tacloban. Yes po. May da po kita 5 coconut underhand coconut sector nga MSMEs nga nag-participate han aton second Eastern Visayas Coconut Trade Fair Marasbaras last week Then 5 lahara kasi this year gin-implement na ngamon ni DTI may directive na aton head office nga makaka-join na lahan aton mga regional national trade fairs labi na ang mga food processors and adtun may ada mga FDA, LTO compliant facility ngan kun may ada certificate of product registration. That's why out of these 5 naton nga MSMEs duhala an aton food processors nga Islands Best Foods and Iwan ngan GM Gonzaga Processed Food Manufacturing han kinapundam and the rest ang mga non-food producers na processors Hira RDR Handicrafts of Giwan and Women's Association of Borongan City and San Gabriel Farmers ARB Cooperative of Borongan City. So, hinihira, nakakabot kitahan aton target sales. Miss Gwen? 103. Yes, ma'am. Sige, yes, go ahead. Hello. Go ahead. Opo. Bali, aton sales nga nakuha nira han 330. Upat ka adlaw nga trade fair umabot 403,310 out of our 400,000 nga target which is nakaabot kita 101% of total sales. Ayun. So, okay. Ano ang nag-number 1 Ma'am Gwen? Na Samar. Opo, Samar po ang pinakahataas ang sales ang tanan, sumunod ang Northern Samar and Biliran, then Southern Leyte naka 104%, then Leyte Eastern Samar the same nga 101%. Pero total nakaabot po ang Region 8 in 103% and 1.5 target sales or total cash book generated nga 1,550,384 pesos out of around 20 plus MSMEs in Eastern Visayas. Mas gumuruti yan actually, but ang sales as is lang din ang naging target sales kay amon naman standards and pag-targetin sales it's either above or the same and accomplishments naton. So there's no way down but up. But in fairness naman itaton mga MSMEs mag-uptake nga naniniguro talaga pag-abotan era para maniniha era wala manini nakukuha hay DTI o paniguro era part era ini nga naton Eastern Samar Buyag parang naubos agad ni Islands Best Foods labi na niya bag-o nga product and coconut wine. Wow. Coconut wine infused with calamansi flavor. It's a dessert wine. Aniya pag marketing positioning niya dessert wine. Tas marasa hiya in fairness. Oo, may dahab to Ma'am Gwen na igin tinda didihan pinakaurhi. Urhing trade fair didiha Capitol. Opo. Parang irad to ito hiya bag-o nga product innovation ni Islands Best Foods.
syempre coconut man ang focus ang trade fair, so more on coconut an era igin parayaw instead of, although may dagatera dito an era other products like an era calamansi concentrate, but more on coconut talaga po ang mga products na igin parayaw dito from all over region 8. All right, so Island's Best Food Hagiwan and JM Gonzaga, Miss Gwen. JM Gonzaga Processed Food Manufacturing han kinapundan. Ano doon ira mga product? And more on VCO po, and products naging showcase. RDR, more on mga shellcraft, coconut shellcraft, mga handicraft na made of coconut. Tapos si Women's Association of Borongan City, the same, more on coconut shellcraft. And ang pala magini nga aton Women's Association, nga memberhan Women's Association of Borongan City, mga coconut shellcraft and irahin igin para gin-undergo naman ininamanan product dev in last year. So ano mga products nga develop amo an aton showcase nira. And then San Gabriel Farmers Cooperative of Borongan City and ira mga cookware products and mga gunot, geonets, twines, mga ornamental nga makakaano naman develop nira ornamental plants, kumbaga ang mga gunot, ang mga fasin, etc. So ito hiratanan nakahit han era target sales. Wow. So didahan nasabing regional trade fair, Miss Gwen, nagkamay-ada bahin institutional buyers? Masisaring kong may-ada, pero waray ko lang makuhaan kunino adto kasi most of the time anapon po trade promotion officer na kadto, pero ito nga trade fairs nga ginihimog so always ni DTI is usa itong objective nga ma-match naton mga MSMEs with institutional buyers para pagbabalik nira nga di parang may domino effect sa aton community at the same time, since may nira buyers may himuran orders, parang may indirect contribution na aton mga suppliers, labi na mga farmers, sa coconut farmers, etc. Oo. Na-mention ni kanina, didahag to na mga process, food nga mga products. Kinahanglan adto na may LTO, license to operate, may FDA nga approval. Ano iton importansya hini? Kay gida mo iman iton aton mga processed food, pero dida hini napatok ka, Miss Gwen. Opo. Bali, kung may EDA ka FDA LTO compliant processing facility, at the same time, animo products are may the certificate of product registration na FDA, CPR, in mas na bubutangan natin consumers in safety. It's all about food safety concerns kumbaga. Ining mo product is nagpapamatuod nga gin-process yan usa ka safe compliant facility nga safe for in pagkaon or safe kaunon, safe tayo moskina ng mga produkto. Nag-agi yan standards ni FDA, and FDA is our Food and Drug Administration. So with that, since damot aton mga MSMEs into food processing, and recently la po nga aton STI Council meeting is nagpahayag adto hi govern support an aton ini nga project, since we know nga damo po aton talaga MSMEs nga mga micro nga diri talaga nira kaya mag-put up nira own processing facility tungod nga they are micro, and at the same time magastos pag-put up talaga in processing facility la. So with this, we are already naka-pipeline, kumbaga, ang mga gine-request ni Gov na details para makasubmit kami ang proposal. Maybe not within the year, but maybe in the next 5 years. So, ganito, magkamaila na katahin mga magiging common processing facility at the LTO compliance para ma-serve natin na natin micro food processors nga mas damuan aton maipakilala, ma-showcase nga MSMEs diri la dinha aton lugar, but also outside it aton province, region 8 and nationwide. So mas nahahatagan kasi inihin kumpiyansa itaton mga consumers nga niragod pag-process malimpyo, safe sa pagkaon, diri damo iton mga cases nga mga
food something cases ba kay kumbaga kung din lang nga nagpa-process so guys. But with FDA LTO processing facility, we are assured nga itong mga products na ginihimo sa atong mga MSMEs are safe and safe. Ayun. Ayan, so maupay talagang plano kay gidakoingayan ito na pagmalapot uphit nga di ba hanimo report nga pipira-pira ay pala ita mga MSMEs nga may ada talaga facility. So pananglitan ma-realize ang tinatawag shared service. Pwede gumamit adton iba. Opo, magiging common Common, processing facility for our micro and small MSMEs na ada food processing. So it takes a village kumbaga to build this one. So damo ka agencies daman ang aton hinigit pa partner, UST, FDA para mahimugso ini nga aton project for our MSMEs food processing sector. All right, so usa na lang Miss Gwen, didahadton 1.5 plus ang naging total sales and cash sales ngan book sales nagpira and cash. Ang cash hini is umabot 1,014,704 nga ng total book naton and book umabot 535,680 pesos. Ang kabugusan na po ini na sales. So for Eastern Samar Waray nga din. Waray ko mali makuhan. Basta ang total po naton for Eastern Samar, amot to nga 403,310 pesos out of 400,000 target sales. Ayan. Okay, so unless may pakian base si Ate Sok, na mga salamat Miss Gwen. May daka mensahe nga dahiton mga aspiring MSMEs nga kariyag daman makabulig hitsugahin nga mga regional fair. May dahat ti arabot daman nga may dayan na Miss Gwen yan nahita patron may da kanan DTI daman. Yes po, in hatanan nga ato na mamati nga mga MSMEs feel free to visit our negosyo centers. Tanan nga bungto may na po kita negosyo centers located ay yung mga LGUs or municipal building para maka-assess sira iyo nga assist sa iyo readiness ngan paggiya ayuhan magiging kung karoon niyo mag-join naton mga sugadini nga trade fest tikang let's start small, kumbaga. So, visit negosyo centers para makaguide dira iyo. Kung harani naman ka mo provincial office sa Baybay 5, Boronga City, feel free to visit our office na nadapot aton mga mag-uptick na mga business counselors and technical staff to assist and support you. At the same time, iti-take ko na lang naman yung opportunity to invite everyone hanaton umarabot nga Laray Trade Fair, the Borongan City Trade Fair, Fiesta, ngalimot akong whole title. Amo to, basta ang Laray, Borongan City Fiesta Edition this will be on September 1st week. September 3 to 7 hiya. So ada pa hiya may bye-bye. Dito ha bye-bye 5 dapit. Gusto dito may bye-bye. Dito babay the pit. So nga tanan nga mamarati ngan interested may dapo kita mga maabot nga 24 MSMEs nga invited from all over Eastern Samar pero mas pero naman taga Borongan. And feel free to visit an aton stall. This is in partnership with LGU Borongan through the City Cooperative Development Office, an aton uptake na head, di Ma'am Cynthia. So, mo po ini an aton upcoming yan nga September. And by October naman, may na po kita October 1 to 5 dito po SM Mega Mall, Mandaluyong. Ayun. So, may na po kita dito si Siam, kay MSMEs from Eastern Samar nga magpa-participate and magpa-promote natin mga products from Eastern Samar. So, please support local, buy local, and this will go damo, mabubuligan natin nila MSMEs but also our farmers, producers, fisher folks kung nakakapalit kita itira mga produkto na aton. Ayun po. So, thank you po, Ma'am Pen, Ms. Sok, for this opportunity nga makag-share, nga makag-promote na itong mga upcoming activities in relation to trade fairs. And, of course, magiging always partner at DTI in promoting itaton mga MSMEs
Eastern Samar. Alright, so gidamay nga salamat Ma'am Gwen Ponferrada ito na no IC Provincial Director iton DTI Eastern Samar. Thank you Miss Gwen, thank you po. Dama nga salamat sa ulitin. Alright, so amad to ati sok hi Miss Gwen haya pagsumat nga nagpanlalahos sa ton target adton katatapos lang nga Eastern Visayas Regional Coconut Trade Fair na nakalabay nga Simana Robinsons Tacloban City din may dakitan 5 naging nagpartisipar nasabi nga fair nga nakakuha kita ang Eastern Samar in 403,310 pesos nga total sales, more than 100%, han target sales nga 400 pesos. 400,000 pesos. Yes, Pen. Ngan sana matumandamait nga plano nga magkamaydahin local tira nga facility kundi mag-ulisa. Local processing facility Miss Gwen? Opo, common processing facility. Common processing facility, Ate Sok. Common. Para mas rumibheng pa, mas maging matayog pa ito natin mga SMEs. Correct. Tapos mapipangani ko. Nga tanan pa dama, bubutangan Miss Gwen, na mga equipment pa. Common. Pananglitan. Pananglitan, magkamay na po kita sa common processing facility, mag-work in hand for ito DTI, DOST, DARP, para mabutangan mga equipment nga makaka-address aton processing gaps aton mga MSPs. Wow. Ala ka upay. Sana matuman may daman habtugin himo nga resolution ni Sky Council para mapunduhan hiton province ngan matagan daman hinbulig han DOST ngan iba pano nga mga national government agency. All right. So thank you Miss Gwen. Thank you again. Thank you Ate Sok. Yes. Tikang Dideo Field, Ate Pen pumida with Miss Gwen Ponferrada para sumat estihanon, utro maupay nga. Back to base, Ate Sok, da mga salamat. Damo nga salamat, Ate Pen, pagtaga negosyo. Nagpakitang gilas sa naton mga SMEs din naman na Eastern Samar ang katatapos pala nga Coconut Regional Trade Fair dito naman niya syudad Tacloban. Isa na matuman nga pagkamayada nahin common processing facilities para hadto natin mga SMEs para masertipikaran na hiton FDA at ton ira mga proseso nga mga kirikisiti mo balitaw mga food products ilabi nahin mahalal certified pa mahirayo pa itlatos si taira mga produkto magiging worldwide na naman so ganito natin live streaming nitong DYS Radyo Pilipinas Radyo Publiko nga mga programa o nga di kita makadi kita sana good news in kasamang Daisy Ate Daisy lalo sa Bilizar may dahiya aton igbabalita makakahampang naman natin tika nga DTI Eastern Samar Provincial Office mapakadi naman kita kaisamel ko sana good news in Ate Daisy pangin na naman pagtaga-increasehin inaano ka pa daw lain ni taripet kuryente kaya bagan wala laatan hadi implementar han isamel ko an pirato 4 pesos nga uminto sige kung ano ngayag babalita aton uy pagtaga-agma asyain so bolig kita din raffle draw para kit magdaog Adton pa raffle an isamel ko ikaw 44 nga annual General Membership Assembly. Alay no natin makakausaya na Ma'am Irma Apilado Baliate Corporate Communications and Social Media Officer. Ito natin kooperatiba han SML ko. Mga guys kanto natin ni Ate Daisy. Kasamang days. Yes, Ate Sok, magandang morning, And sugad man ito natin mga tigpamati itong programa sumat istihanon nga na makonektar kita adi pa naman ini habiyahe pero gitagat kita him panahon. Ni Miss Irma Apilado itong Corporate Communications and Social Media Officer hiton Eastern Samar Electric Cooperative
bahin la naman atihin mga pagklarongan, syempre mga kadugangan nga impormasyon, at ikang naman ito na buhatan, ano ito na Eastern Samar Electric Cooperative. Tama kaharapit na panahon matapos itong bulan. Kay bahin kita sunod nga kakaon. si Mana, ipadudol nga naton bilhan kanan niya na nga ano ini. Agosto konsumo bang tada makita hit panhilantian hit kamahal. Okay. Sige, diri kita maglangan. Ano kaya din ni actually nalanding pala niya sinasakyan. Pero kailangan man natin, importante itong impormasyon. So, Adeline niya, Miss Irma, magandang morning. Good morning po, yung ito ng Dida, DYES po. Ate Daisy, good morning po, Ate Sok. At Pen, lupat mga upad natin, Dida. Good morning po. Sige, Miss Irma, unahan na lang namon, kay tikatarapos na itong bulan itong Agosto. Ano ito namon may expect nga taripa itong kuryente, itong mga member consumer owners. Maumento, maubos. Yes po, Ate Daisy. Ang computation ng ating taripa, maabot ito after kahit ating billing hit ating generation. So, billing hit natin 25 or 26. So, gapoy. Pero, sa istorya natin na natin corporate corporate plan division chief ni Ma'am Ayesa, ay yung magiging kapag na diri ko na mag-uuming kaya na ato na presyohan kuryente. Maraming kaliwat inihan suspension han LICC. Kanunang month, yun nga po ato nga lindungit kanina natin mga kaupo dida nga 4 pesos dapat nga umintuhan aton taripahan kuryente nga wala i-implementan isa Melco because very questionable yan ito ang line loss and congestion. So, makakaumpit po tayo ng bulan na diri kita mag-increase. Oo, ang amount kung sa bila kita sigurado kay wala ka man computation and overall computation kay kukulawan ka pa comparable and aton na kuha nga kuryente kita ng aton generation. Pero diri ko maghahataan. Ako po ang gitsiguruhan aton for plan division. Okay, so that's good news. Thank you, Ms. Irma, may ading hapon ni Picto, basta igin papaabot, ito naton mga hitungdan. Hindi na ko nga bagay, ina-actionan, nga gindadara mismo, iton mga kinauukulan, iton mga concern, labi na inig nga mahal talaga pag taga-kuryente nga masyadong kanesesidad natin, di ba? So, kailangan inaabat talaga, bisan na tagpira kasintabo itong uminto, labi na ini kay pesos na itong gini-restoryahan. So, that's good news. Opo. Salit na ko liwat po ang ating mga pagpapasalamatan ating mga magbabalaod na nakipagbisog mahitungod hinidid ka ating na kongreso, ang ating power block, ang ating din congressman, an aton for peace party list representative hikong nonoy nga dako gud liwatan ira na hibulig han pag kasi inaro man talaga damad kita himbulig ha ira nga pamatian an aton mga MPO dinhi po ha Eastern Samar. So sana magdiro-diretso nga sila nakasuspend pa po ang LLCC which is asapitian dako talaga nga dako nga material nga nakakapagpahataas po an aton taripahan kuryente itong po nga LLCC. So suspended talaga aton pagkatumanhad to. Okay, imagine tikang latin sintabo tapos inabutin 2 pesos and then an kanan July mo pay na lang waray suktaha aton 4 pesos, di ba? 4 5 adad to. So mao pa good decision on part aton isa Melco kasi an iba nag-implement talaga hirain umento, di ba? Asa talaga ang tindugan aton management nga gidadako inain talaga kun ikukuanta ipapasa pangadto aton mga consumer di na talaga kaya kumbaga masyado na hiyahing kahataasin ora amat nga ang nag-decide atan aton management kan aton board of directors nga ayaw laanay naton mapasa ngan questionon ini dito talaga kun hahain man hiya dapat questionon. Mr. Mahikitala, din naman ha Eastern Visayas an inong din wara pagsukot. Ito na 4 pesos LLCC. More or less po basihan aton pakipag-istoryahan aton general manager more or less parang hikitalaan an Eastern Samar talaga kasi
Ang Eastern Visayas, haros matanan po kita kasi affected. Ini po kasi GLCC and Eastern Visayas po. So far, an Eastern Samar, an Isamel ko po, inag kasi, gidako naman talaga na. So, inangad talaga an Isamel ko nga, i-question talaga ini. Ngayon, digital na i-implement. Ngayon, questionable naman talaga, or may explain naman, di ba? Di pwede nga matangdo na lang kita permi. So, it's a good thing talaga nga na i-restoryahan ini dito dito na national para ini. Okay, so thank you Miss Irma, hiton nga good news pero kadi daman kita damo ito nareklamo mga member consumer owners hiton maluya nga daloy hiton kuryente to the point nga nawawaraan serbisyo hiton elektrisidad. Ano ini paki-explain? Opo, bali ini po nga aton natatabo yan na nga mga paghabubo nga hit aton na voltage kasi ini po kasi inagihan grid alert status nga igin papagawa si NGCP. Makikita po natin just this morning po actually nag-check na akyanahan aton page ng NGCP. So may ada nira alert the daman for Visayas. Once kasi open makikita Visayas. So an aton Visayas grid alert status nagpagawas na daman hirahin red and yellow alert. So affected na liwat ini po sa Melco. Actually may ada na ginawas nga memo diyan aton GC opisina nga may ada talaga na grid alert status na daman. So oni na pa itikilop kung hahain da dama i-determine kung ano nga oras i-implement it aton manual load dropping. Pero mga ngahin Miss Irma, ngahin kung ano nga mga lugar it maapektuhan nga paparengan in short. Ginkukuan pa gindi-determine pa po itit aton technical yan pero yun nga po nakapagpagawas na kasi ang NGCP grade alert status. So pwede tahin mabubuhat it Isamel ko kundi implement naman inihiya para liwat maprotektaran it aton mga equipment didi po opisina. Yun nga po, hindi po nga pag taga grid alert status kuan kasi po inihiya kanan in GCP, so very dependent kita hinihaira, diri kita pwede, so nga mag-declare na ni in GCP grid alert status, nga diri kita magsusunod. Permanente kailangan natin hirason dun. So, ang nabubuhat lang po talaga sa Isamel, kung magma-manual load dropping lang kita. Opo, karulag sigyan Miss Irma, guti ay kuryente nga igin papadaloy nga niha aton. Diba? Opo, kung naka-yellow alert kita, ibig sabihin, warning na po ito niya nga, aton kinakarawat nga kuryente, manipis na, guti ay na. Red alert na nga ni kita, mga ka-MCOs, Ate Daisy, insufficient na talaga. Diri na kita pwede kulang na talaga aton supply na kinakarawat, sikam po aton mga power plant. Ate Daisy, if you can check it, page po in GCP, actually, nag-i-explain man po, liwatera. May aga kita. Pero kay Miss Irma, masyado daman ka-technical. Very technical po yung GCP, asya nga, nakuha daman kita informasyon, nakuha kami informasyon, tikang daman ha iyo. Oo po. Pero explain. One of the kuan nga nihan aton NGCP nga there are plants talaga nga nagfo-force outage. Tikang pa po nga niyan na po adyan na lang August 2026 may ada na kita 8 nga planta nga nag-force outage. O sa nga plant han July tapos tulo nga planta since June. So parang kuan talaga hiya kulang na talaga kitahin. Kulang na nagukulang na talaga. Opo. And we, Isamel as the distribution utility, makarawat man lang kasi kitahin, kuryente, kung ano itihatag aton, generation. Correct. Kung pera lang, kung tight na papalit natin, sinyon tanala, kung pera lang ito available, at sala ito nagdi-distribuer. So kung kulang, nahingangan niya aton, wala talaga may himo kundi parengan iton iba nga mga area pero diri man daman nga nagiihae di ba Miss Irma? It aton kon lahin usually po aadala kita in peak hours. It aton po peak hours from 8 peak hours is from 6
5 to 5 to 8 nga ni sugahit 6 or 6 to 8 mga sugala po ada po it aton peak hours di man po iton hiya round the clock kumbaga di may tiya bugos nga oras so amo le po it aton inaaro it aton mga MCO nga please bear with us kasi it in GCP man po it nagde-decide it adi makit makuha hin announcement from NGCP. Kung mag-announce it in GCP hin aton grid alert status, an SML ko po, masunod la kita hiton. Pero kita na it nagdi-determine hit aton, kung hahain nga mga area it aton, igma manual load drop. Ma'am Irma. Nag-isipin ni Ate Daisy, Ma'am Irma. Mga ka-MCOs, diri ila po inihiya di daha SML ko na hitatabo. Actually, bugos po nga bugos yun niya nga Pilipinas. Asya na po talaga nit nananabo. Because Labi na answering, di ba niya na kanan Visayas area? So, ibig sabihin, region 6, 7, and 8, ito affected. So, ibig sabihin, dinihit aton na region, diniya Eastern Visayas, tanan it may ada sugad nga klase nga load dropping, manual dropping, itong load. Oo, diri na po inhiya sa Melco. Bugos na po inhiya. Matanan po natatabo. Diri la it master nga dinhila po sa Isamelco. There are other instances nga nagkakamayada kay ka interruption. Mga local na la po itiya di dinalitit aton distribution. Yan pinanginginano it direction it aton maintenance kung mga kahibangan la hit linya. Pero pag sugod na po lalo na po it aton low voltage. Diri po itiya mag-grid alert status. Amo po itiya nga epekto na itiya hit kanan in GCP nga pagpapagawa it ira grid alert status. Bolsin yun, Irma. May nakapakiana, go ahead. Yes, Irma, bolsin yun. Nga, diri... Ora babati Okay man. Ano? Okay. Irma. Sige, go ahead. Yes, bolsin yun bahin nga habugos man nga Pilipinas, di man isolated lang nga din nila aton. Darabay ni nga nasa ka iton aton demand, tapos nagpapabilin nga sila gihap ito ng power nga kaya supply salit nagkakamay-adahin pag kulang o pag drop hadton supply. Yes po. At least oo po unang-una po nakataas it aton demand. Diri nga nadudugnan it aton supply kasi naiibanan pa po because of forced outages it aton mga generation. So amo po talaga yung nga nagiging sugadin. Instead kasi nga humataas it aton produce kumbaga it aton nakakarawat because of the forced outages it iba nga mga generation duga nga naguti po it aton supply nga nakakarawat. So bagat in short, problematic talaga ito natin pag taga-kuryente habugos nga nasod. Yes po, yes. Oo. Kasi plants na po inihiya, power plants na po inihiya hit aton hit bugos po natin nga nasod. Asi. Okay, so nga dapat daw lain lisa pero ihap nga ni GM mga napulo na dakadlaw sok nga aada kita itong grid alert. Yellow nga in red. So permanente may ada mga pinanmamareng nga mga lugar, may da pinanmamarengan. Tapos labot lahiton, mahina iton voltahe, di ba Miss Irma? Opo, halos everyday na po kita siya nga di po nga naka-travel up, bisan naka-travel up, halos everyday po may ada ko update atin page kasi yun nga nagkakamay-ada kita hin manual load dropping. Importante maliwat nga na-inform it atin mga MCOs. Ilabi na pa daman. Kung tahin niyan, hain na daman itong posible maparunan, Miss Irma. Pero siguro naman di rin yung anay dinudubyan itong iba nga di pa nakakatagam tamit iba. Opo, ginkukuan may hit atin adman hit itong TSD nga at least diri permanente nga dito it aton pinaparungan diri usala permi nga lugar at least gimbabarubalhin nira para diri daman na uura-ura it aton mga MCOs. So Hello, Miss Irma, ikuanta i-play ta daw anay ading explanation hiton APIC party list by unong hini nga mga power interruption dara hini nga mga grid alert status nga di-declare hiton NGCP. May ada kasi gin forward aton ni GM Amancio nga simple nga explanation nga diri pwede basulon iton mga kooperatiba, iton electric co-op kasi kulang talaga ito nasulod nga kuryente. Hala pamatian ta anay. Sige po. Alright. Naka-play na dida. Alayon pag-play. Video. Kapag ka nagkaroon ng brownout, hindi ang generator ang tinatawag ng tao. Hindi ang transmission operator o NGCP ang unang pinupuntahan.
ang tinatawagan nila ay ang kanilang electric cooperative. Ang sinisisi nila ay ang kanilang electric cooperative. Ang pinupuntahan nila ay ang district office ng kanilang electric cooperative. Ang pinupost nila sa social media ay pangalan ng kanilang electric cooperative. Ay, that is beyond our control. That is beyond the control of the electric cooperatives. Kasi supply na po, transmission na po. Ano ang isusupply mo kung walang darating sa'yo? Ano ang i-distribute mo as a distribution utility kung ikaw mismo walang kuryente na nakarating sa'yo? Many times, Mr. Speaker, the cooperative did not cause the outage. The cooperative merely received the instruction to manually drop the load because the grid was short of supply or reserve. The cooperative becomes the messenger of bad news, the shock absorber of public anger, and the local face of a failure that may have been occurred upstream. Mga batas po natin ang nagiging dahilan, like yung IPIRA na yan. Pero kami po na nangungulikta, kami po nandoon, kami po pinagpagalitan ng tao. Kami yung pinupost. Eh hindi namin kasalanan, hindi naman electric cooperatives ang nagpasa ng IPIRA na i-privatize natin yung transmission. Hindi naman electric cooperative ang nagpasa ng IPIRA na i-deregulate natin ang generation. Ang iniwan lang na regulated as public utility, distribution lang, electric cooperatives distribution, retail electricity supply. Kaya ang gobyerno, kagaya ng oil deregulation law, wala na pong magagawa sa generation. Patong na patong, pastro na pastro. Kami taga-kolekta, pero hindi po sa amin yan. B. Okay. Ang So, amo yung explanation, Miss Irma, no? So, hikon na to, representative Ikong bagi Dago. po, representative han atan APIC party list, Sir Hio Dagook po. Opo, ikong bagi. So, Kasi kay yan atin, duduhala ka power block. Kong Presley de Jesus is isa. So, klaro, klaro di dato niya explanation. Opo, explain pinaupan ni Kong Dagi because he is the general manager of Dinagat Island and Siargao. O basta duduha po itiya nga, Sharel ko magbiyal ko. General manager po itiya, amo po nga, tapos dati po iya na lineman. So, maaram talaga iya hit kamutangan, hit distribution. So, samtang kulang, itong kuryente nga nadaloy ha aton, makaka-experience sa talaga kitahin mga power interruption, paghinay hiton voltahe, Miss Irma in short. Nga dasan nga day kung maging sufficiente. Nga di kita hiton maaram kung san Alright. So at least klaro, Miss Irma, no? So nga di naman kita na iparit na bibilin nga oras, gaano nakaandam ito ni Isamelco para hiton annual General Membership Assembly ngayon na nga Sabado nga adlaw. Opo, dama nga salamat Ate Daisy. Kuhaon na laliwatin namon nga oportunidad para igimbitaran aton pagbubuhaton nga 34th Annual General Membership Assembly. Dida na po itinit Sabado, mga ka-NGOs, na hinaot kunta nga makaupod po naman kamo August 29. Yun na po nga Sabado. Kaandaman po, andam nga ang SML po, ang ating mga private, at pinangatanan opisina, na-distribute na nga tanan nga venue, kasi may ada kita, tutulong nga venue, Ate Daisy, may ada kita Bibiha General MacArthur, ang ira dito covered court, municipal covered court sa John Mac. Tapos, di naman po oras ang Libanon Gym Santo oras. Tapos, di naman po Borongan, di nga ni po MCO covered court sa Barangay Kabong. So, ada po ang atin pagbubuhatan, di po ang main venue natin pagbubuhatan nga agma. Pero dito natin mga ka-MCOs, tikang hataf, nga diha sulat, hibarota po natin mga MCOs from TAF and sulat, nga itiyo po pag-attender, didi po kam Borongan, kasi masarani po kam Borongan kontra nga po oras. So, ang atin mga MCOs from TAF to Llorente, adi po kam Borongan, ma-attender hit atin pagbubuhatan nga agma. Para lahat natin registration, Ate Daisy, Hinilan kita, hikitaan lihitin mo nga MCO. Ibig sabihin po, may ada ta bill nga nakangaran ha aton. Amo po ito niya. Kalangan na aton nakangaran.
pag abot tangad sa aton registration, kinahanglan na kita magpresentaran aton copyhan aton electric bill, an aton po usa nga government issued ID, and syempre dapat po bayad na po an aton kanan June nga electric bill. Kasi kung tutuusin niya na July na kasi at aton bill, aton current bill. So dapat an aton June nabayaran na po natin. Asa po ito niya hit i-check it aton dito po aton secretariat it aton registration. So kung personal dapat nga pag-register, waray na online registration? Waray na po online. Waray na po natin online, pero nagpa-pre-register kita hit mga bayaran, hit mga center, bayad hit aton mga opisina, hit aton mga opisina hit sa Melco. Pero di rin na po natin online. Pero kung mag-pre-register dito, considered na hira nga present, Miss Irma? Attendance. Pero kailangan para ma-claim po niyo it aton na-claim natin dito. It aton kung may ada, kailangan na present po kita dito hit aton pagbubuhaton niya mahiton Sabado na po mga ka-MCOs, please participate kitangan tambungita ini because this is for you. It aton po agma para hit aton mga member consumer owners. So importante po nga umatender ka mo. Di rin yan hinanayon hindi kita nakaka-quorum. Ana, yung bisita, Miss ko, iyo guest. So far nag-invite kami aton mga officials. Oo. Pero kay Danay kasi may ada nira mga importante bubuhat. Niya waray. Waray pa confirmation ni Admin. ARC. Waray pa mga confirmation. Kasi, nag-invite po kami, may hanap naman yung invitation. Pero kahit importante talaga, itong mga MCO, dida. Okay. Mawala damit sira, di damit sira mga tinder, basit atin mga MCO, kumpleto la. Okay. So, thank you, Miss Irma. Hatun mga kasayuran. Damo nga salamat, Ate Daisy, DYES, sumatistehan ng Radyo Pilipinas. Damo nga salamat at iyo, pero may paghahatagin na higayon, hit Isabel ko nga, makahampangan, makipaghimang raw kita hit atin mga NCO. Thank you so much po. Okay, so Ate Sok, ang matohi, Miss Irma Apilado Baliete, iton Corporate Communications and Social Media Officer, iton Eastern Samar Electric Cooperative. Aton nila good news amo diri kita tagamtam diri kita makakaabat umento hiton taripa hiton kuryente hit aton kananya nga bulan hiton August. Pero aton bad news naman dida samtang may ada grid alert nga gagawas iton NGCP permanente nagkukulang iton kuryente nga hiaton nga naresultahin paghinay hiton voltahe nga hinsugad man power interruption nga diri kaya kontrolon hiton Eastern Samar Electric Cooperative nga hindi rin lahi kita iton apektado bugos nga Eastern Visayas bugos nga Visayas area ate so Region 6-7 upod pa ito niya dida. Ilabi na ka mapaso it panahon, nabire kita mga electric fan, ito na aton mga AC, air conditioning unit, nakaunit kuryente. Okay. So aton importante naman, iton agma, all set na, iton Eastern Samar Electric Cooperative para iton niya na nga maabot nga Sabado nga adlaw. So iton aton nala presensya, iton pagkikinahanglanon nga importante para updated kita, iton na mga kaganapan ito natatabo dalagan ito na aton na kooperatiba nga at the same time pa iton mga plano iton sa Melco para ito na mga MCO nga para mismo ito na sa Melco ganin isugan nga nihin nga diri estable iton oras bisan ko na adihabiyahe tagan kita hinhigayon. So, yes. Ang balita, Daisy Bilizar nagre-report. Balik kay imo, Ate Sok. So, damo nga tansyo ka Ate Daisy. Balitaw nga diri estable, ini nga maluya nga voltahe. Di ba bad news para ito natin mga negosyante? Kung problematic ito natin mga negosyante, darit maraksot, mga supply kuryente, hiragit na generate.
kin mga employment, kung apektado itira negosyo, may iba na itira kohida, may damay ni do may no effect na din naman hit mga pang-employuhan na. Kinanglan yan, tipid-tipid kita, mga household, yan, kinangan gamahin marikandat iton aton pan-gobernuhan nga mag-improve pa, no? Iton aton pagtaga-enerhiya nga sektor. Dini naman na Pilipinas kay madugang kita hibayaan nito natin paggigranih nga mga nasyon. Sige, 5 minutos na, nakalabay alas 10. Da mga salamat sa Daisy, nga nila binanga kan Ma'am Irma Pelado Balite, iton Corporate Communications and Social Media Officer, iton Isamelco, aton pagpaunlakan, imbitasyon ng DYS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, ipinagikan nyo Ate Daisy, nga matagan kita yung mga kasayuran, tikang naman, Isamelco, nga nadto na balita liwat, na share nyo Ate Pen, ipinaagi naman, kan Ma'am Gwen Ponferrada, iton officer in charge, iton Eastern Samar o DTI Eastern Samar Provincial Office, kasampayan ton malinampuson nga pagpartisipar doon natin mga SMEs di na Eastern Samar, ang katatapos pala yung kaduhang Eastern Visayas Regional Coconut Trade Fair, kundiin pero to nahipatik na sales sa natin mga entrepreneurs di na Eastern Samar, sobrahin 400,000 pesos. 1.5 milyones de pesos nga nakuhida nasabi na trade fair. Salamat sa Ma'am Gwen nga nila binang gidadamay nga tansyo nga dato natin mga kapatid nga nanmati radyo Nanay Merna tang sa ton invitation. Nasugad man ka natin Jennifer, da mga salamat at nag-watch ang live streaming at sumat istihanan nga ng mga programa din ito ni Stasyon DYS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, anan mati naman na radyo. Ilabi na natagan ng radyo ng anniversary shownis nan mamatig kamhit. Anay, yan naging papakyanan mga senior. Sige ato na ito, unina isusuna-suna. Mapasok kita City Hall. Balitaw tansyo naman guys, dito natin mga super taking engineer. Yan, talakayan. Ganda engineer. Genuine, Guapo Arvid de Diyos, yung Kuya Alcuin, yung Kuya Mark, and syempre ang anan po ito naman ni Zem, Ate Ruth Rivera Abunda, kan Chef de Cudes, kan Kuya Buboy. Sige, temporary lani kita, masalibad juwa sumat istihanan kalakip ni nato naman pangimbitaran daw pang edisyon na nasabi nga programa. Siyempre din nila ito yung stasyon DYS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, Ate Sok. Salamat. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo